Duda ang ilang mambabatas na maiimpluwensyahan ang ibang mga kongresista ng maagang deklarasyon ni VP Sara sa pagkandidato sa 2028 elections. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, mabibisi pa ang mga kongresista para sa kanilang 2027 national budget. Sa panayam ng Kong Radio sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi pa anya ngayon makikita ang mga political alignment o kung saan papanig ang mga mambabatas kahit na ang iba raw ay takot na mabalikan ng vice-presidente. Lahat ng congressman, ang inaabangan nila is yung 2027 budget. Opo. Diba? So ibig sabihin, pag kumalas ka na sa administrasyon before the 2027 budget, hindi, syempre, mas madaling humingi ng budget para sa iyong distrito kung ikaw ay kakampi na administrasyon. Ayun. Kung ikaw ay hindi kakampi na administrasyon, ang realidad ay mahirap humingi ng budget. Dagdag pa ni Tiangco, hindi na siya nagulat sa naging anunsyo ni VP Sara. Karamihan naman daw kasi ng mga naging vice-presidente ay sumabak at tumakbo bilang pangulo. Ang pagkakaiba lang nito, kasabay ng kanyang deklarasyon ay ang 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Pero wala naman daw itong epekto kahit sa magiging pagboto ng isang mambabatas sa reklamo at hindi nangangahulugang kakampi na sila sa pangalawang pangulo. Lalo na't may kinalaman anya si dating House Speaker Martin Romualdez sa inihaing complaint laban sa bise. Yung 4th complaint, ang nag-file niyan, isang senior member ng Lakas na deputy speaker pa. Sino ang presidente ng Lakas? Sino ang head ng Lakas? Former Speaker Martin Romualdez. Diba? So, hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ifa-file ng isang leader ng Lakas nang hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan is siya ang may gusto na ma-file yan. Para naman sa isang political analyst, naghatid ito ng strong signal sa mga mambabata sa Kamara na kailangan nilang maging maingat sa kanilang pagpapasya sa impeachment complaint. Ayon kay Professor Dennis Coronacion, nananatili anyang malakas ang impluensya ng Marcos administration kaya tinatarget ni VP Sara ang political alliance sa mababang kapulungan. Sooner or later, pag-uusapan na sa House of Representatives, maaari siyang nagpapadala o nagsasend ng strong signal o mensahe sa mga miyembro ng House of Representatives kaugnay sa kanyang impeachment na pag-isipan nilang mabuti, lalo pa doon sa, sa mga miyembro ng mayorya. Yung pro-admin na majority sa House of Representatives, ang maaaring sinasabi niya mensahe, mag-isip-isip kayo mabuti sa inyong gagawin na pag-endorso sa Senado ng impeachment complaints niyan dahil pag ako ay naupong Pangulo, pag nalusutan ko yan at ako ay naupong Pangulo, lagot kayo sa akin. Sa Lunes magkakaalaman kung maipapasok na sa order of business sa plenaryo ang 4 na impeachment complaint. Sila sabing pang-10 o huling araw daw kasi sa Lunes ay dapat maisalang na ito sa order of business dahil kung hindi, tuluyang mababasura ang mga reklamong ito laban kay VP Sara.